Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo kaagapay, ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok sa ating mga buhay. Bago tayo magtungo sa ating pananambahan sa araw na ito, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pastor Ronald po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din kaagapay sa ating 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, samahan mo ako, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami ay nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila namin ng iyong pangalan, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa mga panahong ito sinasamahan niyo kami, Panginoon, at binibigyan niyo kami ng kalakasan at karunungan para sa inyong kapurihan. O Diyos, kami, Panginoon, ay dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba. Inilalapit ang aming buhay, Panginoon. Linisin niyo po kami, paging dapatin niyo kami sa araw na ito sa aming pagdulog sa inyo, sa aming pananalangin. Minsan pa, pinag-pray namin ang bawat kaagapay namin dito po sa 702 DZS, lahat ng pamilya, mga kapatid namin sa pananampalataya, mga mahal namin sa buhay, ay kayo ang maging sentro, Panginoon. Kayo ang maging kalakasan namin. At alam namin, O Diyos, na hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan, nananatili kayong tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, alam namin sa mga oras na ito, kumikilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang nagbibigay ng kalakasan namin at higit sa lahat, kaligtasan ng aming mga buhay, maging ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Igawad ninyo ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isang kaagapay at kapatid namin sa mga oras na ito. Mapapurihan kayo sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo yan sa ibaba. At masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ni Lord ang inyong mga panalangin mula nung nakaraan, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos at ma-encourage din yung iba na manalangin. At kung may pagkakataon na balikan natin yung iba na hindi pa natin nabasa, ay gagawin po natin yan. At kung hindi man lahat mabanggit ang mga panalangin kahilingan dito po sa broadcast, ay alam naman natin na ang Diyos ay tutugon at aabot sa bawat ating mga kahilingan. Maraming salamat po. At para sa ating pag-aaral
ng salita ng Panginoon ngayong araw. Bago tayo magtungo sa ating mga simbahan, halika't pagbulay-bulayan muna natin ang banal na salita ng Panginoon. Kagapay, sa mapamagitan ng Biblia, ang Diyos ay nangungusap sa mga anak niya, sa mga alagad. May 6 na paraan upang pumasok sa buhay ng isang tao o isang alagad ang salita ng Diyos. Una, pakinggan. Pangalawa, basahin. Pangatlo, pag-aralan. Pang-4, sauluhin. Pang-5, bulay-bulayin. At pang-6, isabuhay. Ano-ano ang mga hakbang na dapat gawin? Una, panalangin. Kaya nga po tayo ay nananalangin. Ang panalangin ay paraan upang makipag-usap ang isang anak ng Diyos sa kanyang Ama, sa ating Panginoon. Sabi sa Mateo, Kabanatang 7, Talatang 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. 1 Kabanatang 16, Talatang 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Filipos Kabanatang 4 sa mga talatang 6 at 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawa, pakikisama. Ang pakikisama sa ibang Kristiyano ay paraan upang magtulungan ang mga Kristiyano sa pagpapalago sa isa't isa. Kaya sabi sa Efeso Kabanatang 4, sa mga talatang 11 hanggang 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. At upang sama-sama silang maglingkod sa Panginoon. Sabi sa unang Korinto, Kabanatang 3, Talatang 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y Kanyang bukirin. Pilipos, Kabanatang 1, Talatang 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Pangatlo, patotoo. Ang patotoo o testimony tungkol kay Kristo ay tungkulin ng bawat alagad o bawat mananampalataya. Pinag-uutusan tayong magpatotoo hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig at hanggang sa katapusan ng mundo. Diba sabi sa Mateo Kabanatang 28,
Sa mga talatang 18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ganon din sa mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 8. "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pang-apat, the obedient Christian in action. Ang Kristiyano ay dapat mamuhay na laging may pananalig at pagsunod sa Panginoon. Trust and obey upang siya'y magsilbing liwanag sa lahat ng nasa paligid niya. Mateo Kabanatang 5, talatang 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ang mga ugaling iyan na inilalarawan sa wheel illustration ay dapat laging naisa sa buhay ng isang alagad ni Kristo. Susunod na level ng ating paglilingkod ay firm grasp of main themes of the Bible and of Christian doctrines. Mahusay na pangunawa sa pangunahing katotohanan ng Biblia at ng mga doktrinang Kristiyano. Ang mga pangunahing katotohanan mula sa Biblia na kailangan ng isang alagad ni Kristo Jesus bilang saligan ng buhay at ministeryo ay maaaring ilagay natin sa ating mga kamay, sa palad, katotohanan tungkol sa Biblia, sa ating hinlalaki, katotohanan tungkol sa Diyos, sa ating hintuturo, katotohanan tungkol sa mga nilikha, sa ating hinggigitna, katotohanan tungkol sa kasalanan at kaligtasan, sa ating palasinsingan, katotohanan tungkol sa iglesia, at sa ating kalingkingan, katotohanan tungkol sa mga huling mga bagay. Upang sa ganon, ma-remind tayo, maalala natin kung ano ang dapat nating malaman na katotohanan tungkol sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Alam mo kaagapay, napakahalaga nito na tayo ay naliliwanagan ng katotohanan ng ating Panginoon upang sa ganon ang ating buhay paglilingkod ay nasa tamang maliwanag na direksyon hanggang sa dulo at ang pagbibigay sa atin ng reward ng Panginoon ay nandoon. At the end of the day, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi lang sa buhay dito sa lupa, higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Amen sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Rayuel Tica ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Samahan niyo ko sa panalangin. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa inyo at kinikilala kayo. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, alam lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Isang panibagong araw kung saan maaari namin kayong sambahin sa aming mga iglesia, kung saan kami magkasama-sama mga magkakapatid, magkakaroon panalanginan, pagbabasa ng iyong salita,
awitan at patuloy na kaaliwang bibigay sa isa't isa at lalo't lalo ang pangaral ng iyong salita. Pinupuri namin ang inyong pangalan, Panginoon Diyos, dahil meron kaming kalayaan sa aming bansa na gawin ito sa araw ng linggo. At ipapasalamat kami sa pangunguna ng mga pastor, mga elders, deacons, mga Sunday school teachers, lahat ng mga officers, mga miyembro ng aming mga iglesia, na kami lahat, Panginoon Diyos, ay nakikilahok sa napakagandang gawain kung saan maaari namin kayong sambahin. So umagang ito, hinihilingin lang po namin na linisin ang aming mga puso, mga bagay, Panginoon Diyos, na tila humahadlang sa aming paglilingkod sa inyo. Mga bagay ng mga kasalanan, Panginoon Diyos, na tila nakatago yung marami at hindi nalalaman ng mga tao, pero alam ninyo, Panginoon Diyos. Pinagpapatawad namin ito sa inyo, Lord. Patawarin niyo kami. Linis yung aming bibig, ang aming isip, linis yung aming mga kamay. Katulad sinabi ni Haring David, "Search my heart, O God, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. Cleanse me, and set me free." Dalangin ko, Panginoon Diyos, sa mga bagay na kasalanan ito ay hindi makahadlang sa aming pagsamba at paglilingkod sa inyo sa buong araw na ito. Nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon Diyos, ang kalayaan na binigay sa amin, sa aming bansang Pilipinas, kung saan maaari namin kayong awitan, maaari namin basahin ang salita ng Panginoon, maaari namin ito ipangaral na may kalayaan. Hinihingi namin ang karunungan, Panginoon, sa mga pastor at mga nangungunang guro ng iba't ibang mga Sunday schools. At dalayan ko bilang mga miyembro, kami naman, Panginoon Diyos, ay hindi lang tumanggap sa lahat ng sasabihin ng mga guro namin at mga pastor sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kundi tumanggap din kami at tumugon sa panawag yun sa aming lumapit sa inyo. Marahil may mga dadalo sa aming mga simbahan na hindi patunay nakakakilala sa inyo. Dalangin ko magbukas kayo ng pagkakataon para sa bawat isang mga bisita na hindi patiyak ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa umagang ito, tanghali o gabi man sila dadalo, ay maranasan nila ang makahulugan, makabuluhan at makaranasang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang iyong kalusugang ibibigay po sa bawat isa, lalo-lalo sa mga nangungunat sa amin sa iglesia. Ang mga sakit, Panginoon Diyos, at mga bagay na humahadlang na makapaghahadlang sa aming pagpunta ngayong umagang ito, ay hindi, Panginoon Diyos, kami mahadlangan, maging maayos sa aming pakiramdam. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na kami ay sumamba sa iyo may kaligayahan sa aming mga puso't kaluluwa. Itatanghal ang inyong pangalan, itataguyod ang inyong salita, at patuloy ito ipagsasabi sa mga tao, Panginoon Diyos, sa paligid namin. Dalangin ko ngayong araw na ito, na pagpalain niyo po bawat gawain na itataguyod alang-alang sa iyong pangalan. At ipapasalamat kami, Panginoon Diyos, dahil alam namin na tinugod niyo na ang aming panalangin. Dahil itong lahat ay dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, tayo naman ay dudulog sa ating Panginoon at ilalapit natin sa Kanya ang mga panalangin kahilingan, yung mga nagpadala ng mga mensahe, prayer request ay sisikapin nating idulog ito sa Panginoon. Samahan mo akong manalangin, kaagapay. Aming Diyos, aming Panginoon, minsan pa kami ay lubos na nagpupuri, pinararangalan namin kayo, pinasasalamatan namin kayo sa inyong mabubuting gawa sa aming mga buhay. Hindi matutumbasan at hindi kayang bayaran ang inyong mga pagpapala, Panginoon. Maraming salamat. Kalakip nito, muli kami ilalapit sa inyo na may pag-amin sa aming mga sarili na wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya naman, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo si Rosalie Di Maano. Ang kanyang prayer request, Lord, ay complete healing mula sa kanyang diabetes and high blood pressure. Panginoon, kayo pong magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito na si Rosalie Di Maano. Ganon din, Panginoon, nilalapit namin sa inyo si Joshua Medina. Lord, ang aming panalangin ay makapasa siya sa entrance exam sa college, Lord. Amin din po inilalapit sa inyo si Maricel Abad. Ang kanyang prayer request, Panginoon,
ay maging maayos ang kanyang emotional strength at peaceful na pamilya, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin anuman ang kanilang kalagayan sa mga panahong ito. Kayo po, Diyos, patuloy na maging sentro ng kanilang buhay. Amin din nilalapit, Panginoon, si Alan Rivera. Ang kanyang panalangin ay stable job po and financial provision para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Alam ko po na tutugon kayo according to your will sa kanyang buhay. Amin din po nilalapit sa oras na ito, Panginoon, si Precious Ann Villanueva. Panginoon, ang kanyang panalangin ay safe pregnancy at healthy baby, Panginoon, na kanya pong ilalabas o ipapanganak, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Lord, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan, kalusugan, at kasiguruhan sa aming buhay. Ganon din na nilalapit namin sa inyo si Gilbert Ramos, Panginoon, complete healing po mula sa kanyang karamdaman or back pain and arthritis, Lord. Ama, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito. Amin patuloy nilalapit sa inyo, Panginoon, ang panalangin kahilingan ni Jonah May Salazar. Lord, ang kanya pong panalangin ay magkaroon ng wisdom and guidance sa kanyang bagong negosyo, Panginoon. Tulungan niyo siya sa kanyang pag-manage, Lord, ang kanyang bagong business. Lord, maraming salamat din kay Michelle Ortega at ang kanyang panalangin ay patuloy na panalangin po para sa proteksyon sa work, lalo na sa kanyang night shift, Lord. At dinadalangin din namin si Sherilyn Flores, Lord. Ang kanya pong prayer ay reconciliation at pagkakaisa ng kanilang pamilya, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Pagkaisahin niyo sila at mangibabaw ang pag-ibig, Panginoon, mula sa inyo. Ganon din, nilalapit namin si Leticia Gomez, Lord. Ang kanyang panalangin ay full recovery from pneumonia. Lord, walang imposible sa inyo. Akin din pong inilalapit ang bawat isang may karamdaman ngayon, di man nabanggit ang kanilang mga pangalan. Lalo na sa mga panahon ito, marami pong may sipon, may ubo, may lagnat at trangkaso, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, alam namin na kumikilos po kayo. Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay maranasan ng bawat isang kapatid namin, bawat kaagapay namin. Anumang sitwasyon, anumang uri ng karamdaman, mayroon sila. Lord, walang imposible sa inyo. Lahat ay kaya niyong pagalingin according to your perfect will, Lord. Maraming salamat sa araw na ito, sa aming paglilingkod. At bago po kami magtungo sa aming mga simbahan, Panginoon, upang maglingkod, sumamba sa inyo. Para sa aming fellowship, Lord, sa loob ng simbahan, Lord, manatili ang kapayapaan, kagalakan ng aming puso, Panginoon, at lalo pa naming ipagbunyi ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. I-celebrate ang inyong kabutihan at pagpapala sa aming mga buhay during our Sunday celebration. Maraming salamat po. Pinapupurihan namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online, at dito po sa Signal 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa